Magandang araw po mga kapadyak, ito po ulit si One Hand Biker at may i-unbox po tayo na in-order ko po sa Shopee. Bali po ito ay aking in-order galing pa po sa mainland China or tinatawag na overseas. 2 linggo po siya bago dumating po no mga kapadyak. Ayan, habang nagsasalita po ako mga kapadyak, no, bali in-inspection ko rin itong pagkakabalot po nila at pansin ko wala pong bubble wrap siguro ito sa loob. Pero po sana ay maganda po yung kondisyon ng laman sa loob. Ayan, buksan na po natin at may nakita tayong damage sa box. Siguro ay pinagsama-sama po nila dito yung 5 order ko po dito sa loob ng box na ito. At yun nga, wala siyang bubble wrap pero nakasil po siya. At tignan natin ito yung indicator kung anong size ang nasa box. Wala pong nakalagay pero ang order ko ay pang MTB at 165mm. Ayan po yung kanyang brand model, yung Decas. Ayan, buksan na po natin kung kumpleto naman po ang laman. Ayan mga kapadyak. Nasa bungad yung kadena, pati yung box po ng chainring. Ito po yung KMC na X11 po, no? Ayan, mukha naman siyang legit po mga kapadyak. Ayan, may English pati Chinese name siya nakasulat. Tapos ito naman yung Decas po na chainring. Ito po yung direct chainring po, no mga kapadyak. Ayan, 34 teeth. Tapos round po siya mga kapadyak. Tapos meron siyang 3mm na offset. Gusto ko po sana yung 6mm na offset kaso wala pong available. Ayan, yung box niya rin merong konting damage. Pero okay lang yan, basta maayos po yung laman sa loob. Ayan po mga kapadyak, inspect na po natin itong chainring na ito. Ang tawag po dito ay direct chainring po mga kapadyak. At ito po ay narrow wide mga kapadyak. Color black. Aluminum po siya, no? Tapos ito po ay may 3mm offset po mga kapadyak. Yan, iba po siya sa mga chainring din po dahil ito po ay tinatawag na direct chainring. Katulad po sa SRAM po ito mga kapadyak. Ayan, maganda po yung ano naman po niya, no? Physical appearance naman po. Wala siyang damage. Ayan yung pinaka-curve niya, kaya siya tinatawag na may offset na 3mm. Kung 6mm yan, mas malaki po yung pagkabaon niya. At ito naman po yung huli na in-order ko po para sa RD na 16T pati 12T po mga kapadyak. Ayan, grabe, nagulat ako dun sa 16T. Malaki pala siya. Sana mag-compatible. Gawan na lang natin ang paraan kung hindi kakasya po mga kapadyak. Okay po mga kapadyak, ito po naman ang left crank arm po, no? At naka-attach dito itong spindle na mayroong 24mm. At ito naman po, itong bilog na ito ay ang kanyang preload. Working naman po yung kanyang preload. Ito naman po ay hindi dapat pakialaman po mga kapadyak. Okay, ito yung preload, pang-adjust kung merong konting luwag po sa pagkakakabit. Ito po ay merong tornilyo po. Yan, bali higpitan po yan ng light lang po, hindi masyadong mahigpit. Ito naman po yung right crank arm, mga kapadyak. Kung saan kailangan po ikabit yung chainring. Ipapakita ko rin po pala sa inyo yung butas. Ayan po, makikita nyo po no, na may butas itong left crank arm pati right crank arm. Siguro ito po yung technique nila para mabawasan po yung bigat nitong crankset po na ito. Ito naman po mga kapadyak yung kailangan po ipihit po, no, para ma-install nating crank arm na ito. Ito naman pong bilog na ito ay hindi dapat pakialaman. Ito lang pong nasa gitna na may sukat po na 8mm na allen po mga kapadyak. At ito naman po mga kapadyak yung maliliit na parts. Ito naman po yung chainring direct mounting bolt po mga kapadyak. Ito po ay may sukat na T25 po na star allen po mga kapadyak at nahawig sa rotor bolt po. Ito po ay 3 piraso mga kapadyak. Mapapansin po natin ay bakante ito. Siguro dito po ay nakalagay yung grease po niya para dito sa crank po. Okay, hindi naman masyado importante dahil meron naman po ako noon. Lagay muna po natin dito to. Okay po mga kapadyak, simulan na po natin ikabit itong chainring sa right crank arm po mga kapadyak. Ayan, meron po itong tamang hulma kung paano po siya may kakabit. Tiinan po natin para mag-snap siya, may kabit ng tama. Ayan, makikita nyo po, no? Makikita natin dito na wala pong gap. Kabit na rin po natin itong mga tornilyo po. Make sure po no, yung 3 tornilyo ay maayos po yung pagkakakabit po natin. At gamit naman po itong T25 na star allen key. Yan, ipihit po natin ito at higpitan po ng maayos po. Huwag po natin yung sobrang higpit po. No, yung tama lang na hindi po makakalas itong chainring po na ikinabit po natin. Ikabit na rin po natin itong rubber o-ring po dito sa may spindle. Ito po sa left side.
Ayan. Ready to install na po itong crankset po na ito. Pero testing muna natin, baka may alog. Okay naman po, wala siyang alog mga kapadyak. Yan, makikita nyo po na talagang overuse na tong crankset ko po. Yan, napakatagal na to, mga 5 taon na rin po. Tapos itong cogs ko, wala pa akong pamalit. Sana hindi ako magka-problema pag pinalitan ko yung kadena. Makikita nyo naman, no, may mga tama na talaga yung cogs din. Yan, na malalaki na yung spacing ng kanyang mga ngipin. Sana umubra at walang maging masyadong problema. Kasi alam ko yung risk nun kapag hindi ka po nagpalit ng cogs. Sa pagbaklas ng crankset at pagkabit na itong bago nating crankset, kailangan po natin ng mga tools. Lalo na ay magpapalit din tayo ng kadena. Allen tools, tapos missing link remover, chain cutter, tapos yan yung kadena na ikakabit po natin, tapos at yung roller. Pagkalimutan na mag-prepare ng grasa, pati syempre yung basahan pamunas po. Tara, umpisa na po natin mga kapadyak, baklasin yung crankset. Pero bago natin baklasin, unahin po muna nating tanggalin itong pedal mga kapadyak, dahil mahihirapan po tayong tanggalin itong pedal na ito kapag nabaklas na po natin itong crankset. Kailangan kasi ng puwerta niyan eh. Tapos itong tanggalin naman natin yung left crank arm. At bago ko po tatanggalin itong right crank arm po, tatanggalin ko na rin po muna itong kadena. At ito, bunutin na rin po natin at punasang maigi. Ngayon, magsusukat po tayo. Yan. Ang sukat ng spindle po ng Degas na ito ay 24mm. Saktong-sakto po, no, mga kapadyak. Yan. Tapos sukatin rin po natin itong Diore ko po na gamit. Ayan. At may sukat din ng spindle niya na 24mm. Yung in-order ko po ay yung 165mm. Sukatin natin. Ayan. Lumalabas po na 165mm. Install na po natin mga kapadyak itong crankset. Lagyan natin ng grasa yung spindle po. Tapos ayusin natin yung pagkakalagay ng preload at ilagay yung o-ring po. At ilagay na rin po natin itong left crank arm. Grabe maayos po yung pagkakalagay at merong grasa din po yung loob ng bottom bracket. Install na rin natin itong right crank arm gamit ang size 8 na Allen key. At siguraduhin po na ang pagkakahigpit nyo po ay hindi matatanggal yung crank at hindi po siya ma-overtorque. Since na nakabit na po natin itong crankset mga kapadyak, ipapakita ko po sa inyo yung kahalagahan po ng preload adjuster po nito. Ayan, makikita nyo ay may gap yung kanyang crank. Maigagalaw, may hila-hila natin, hila tulak yan. Nakikita nyo po mga kapadyak na hindi siya mahigpit. Magkakaproblema kapag ito ay ginamit natin. Dito, ipipihit po natin yung preload. Yan mga kapadyak, ipipihit ko po ng palabas po yung paluwag na pihit. Tapos, yan, parang magic, mawawala yung kanyang alog. Yan. Yan, wala po siya no mga kapadyak. May na-encounter po tayo na problema. Kung ang kailangan po nito ng spacer dahil dikit na dikit po yung chainring sa bottom bracket. Ayan po, maigpit lang naman po siya, pero pag iniikot siya ay maingay po siya mga kapadyak. Ayan oh, grabe, ang pangit pakinggan. Umisip po ako ng paraan mga kapadyak kung paano tayo magkakaroon ng spacer. Ito po nga, meron akong luma na bottom bracket na Halotech na Shimano. At itong takip po ng bottom bracket na ito, yung para sa bearing, ang gagawin nating spacer. At meron siyang 2mm po na sukat. At sisirahin po natin itong takip gamit ang plies. Yan, bakbakin natin yung mga nasa gilid niya upang makuha po natin yung ating gagawin po na spacer para po sa spindle. Para makaikot po ng maayos yung ating crankset. At gumamit din po tayo ng ibang tools po, no, tulad ng cutter upang mapadali po ang ginagawa nating spacer mga kapadyak. Ayan, maganda naman po yung nagawa po nating bilang spacer mga kapadyak. Ayan, i-install na po natin. Ito, ipapakita ko po sa inyo ang special features po nitong self-extracting bolt. Pinihit ko lang po paluwag at nabunot na po yung right crank arm. Luwagan ang setting ng preload. Ilalagay na rin po natin dito sa kanan yung spacer na ginawa po natin upang hindi dumikit yung chainring sa may bottom bracket body. Sigurado akong magiging smooth na po yung ikot na ito mga kapadyak. Ayos po mga kapadyak, ibalik na rin po natin itong right crank arm. Ito po yung pag-install using pagpihit po ng self-extracting bolt paikpit gamit ang size 8 na Allen key. Tagumpay, maganda na po ang ikot. Mga kapadyak, ito po, tanaw dito, yung spacer po na inilagay natin na may sukat na 2mm mga kapadyak po, no. Ewan ko lang kung pwede yung mga 1mm po dito. At pansin na po natin no, na lumayo na yung chainring doon sa pinaka-bottom bracket po mga kapadyak.
Smooth na po ang ikot niya mga kapadyak, wala na yung ingay na maaligasgas. Ayan, i-adjust naman po natin yung preload adjuster pahigpit. Sa puntong ito mga kapadyak, konti na lang po ang ating higpit na gagawin. Dahil po sa inilagay natin na spacer na 2mm. Yan, maganda na po yung kanyang performance mga kapadyak. Try na po natin mga kapadyak maging sa pag-back pedal kung mayroon chain drop. May konti siyang chain drop pag madami na pong ikot pabaliktad. Sa big ring ng sprocket po. Mga kapadyak, kailangan pala ng spacer neto. Since na wala siyang kasama, ginawa ko po siya ng paraan. Nagsira po ako ng takip nga ng bottom bracket. Yan, yung ganitong takip. Yan. Kasi meron ako nito na lumang-luma na. Buti meron pa siyang nakabit na isa. Tapos sinira ko nga siya para gumanda yung ikot po at hindi kumakaskas po itong pinaka chainring sa kanyang BB. Maraming salamat po mga kapadyak sa panonood ng video ko po na ito kung paano ko po in-install itong Decas MC-012 na crankset po na mayroong 165mm. Panoorin nyo rin po mga kapadyak ang video ko po sa pag-install ng KMC X11 na kadena at pag-install po ng 12 teeth at 16 teeth na Pogno RD roller mga kapadyak. Ayan, sana successful ko po to dahil ang laki po masyado nitong 16T na RD roller.